Pagkukulang ng laban at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumian. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. O Diyos ng pagkarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay naparinig, Panginoon, ng mga istorya, mga kwentong word ng aming mga buhay. Hiling namin na ibalik namin sa iyo ang pupuri. Ikaw ang siyang maitaas. Ikaw ang siyang papangalan namin sa bawat testimonya na meron kami sa aming buhay. So sa oras na ito, kaya ikaw ang siyang mag-speak sa aming nakikinig. At sa lahat tayo ng aming mapag-uusapan, ikaw ang aming maitaas. O aming samantalang in Jesus' name. Amen! So, hey everyone, welcome to Shesta, a podcast kung saan pwede kang huminga at makipagkwentuhan sa gitna ng busy na buhay. Minsan kailangan lang natin ng konting break para mag-reflect, matuto at ma-inspire. Dito sa Shesta, pag-uusapan natin ang iba't ibang topics tungkol sa buhay, mental health, self-growth, relationships, at kung
ano pang relatable na experiences. Walang pressure, walang judgment, parang chikahan lang kasama ang ating mga kaibigan. Yan. Kaya kung nasa biyahe ka, nagpapahinga o gusto mo lang ng magandang usapan, samahan mo kami, relax and enjoy and take well-deserved siesta. And here is our host. Hello! I'm Pastor Mark, your host, ang mag-i-interview sa ating mga bisita, mga kaibigan, Yes, ngayong hapong ito. So, this is just a parang natural na kwentuhan at usapan. Spontaneous lang. Ako ay magtatanong lang sa ating mga kaibigan at pakinggan natin ang kanilang mga ideya o ano mang gustong sabihin nila. Okay, let's start. So, Ma'am Nix, this month is a month of mental health. So, isang magandang topic na pwede natin pag-usapan. Pero bago tayo mag-start, Ma'am Nix, gusto ko lang kamustahin ang ating mga kaibigan. Kamusta kayo, Sir Dan? I'm good. What about you? I'm good. Copy paste. So, bago tayo pumunta sa ating topic, pag naisip niyo yung mental health, ano unang pumapasok sa isip mo pag narinig niyo? Siguro sa akin kapag mental health, it's all about your well-being. Kung okay ka ba or hindi ka okay. Mental health for me is parang synonymous to physical health. Wow. Sinanay. Pareho. Yeah. So, I mean, sa akin, pag narinig yung mental health, ang pumapasok sa isip ko madalas pag hindi stable, ito yung mga taong nag-burn out. Tama? So, nag-burn out, hindi ko alam sa madaming mga kadahilanan. Sa tingin ninyo, ano ang number one na kadahilanan na alam niyo, burn out sa mga tao? Siguro, medyo i-quantify or qualify muna natin kung Yes. ano talaga yung burnout, di ba? Sige. So, there are times yata. So, number one, I think, is emotional, spiritual burnout as well. Mental exhaustion. Physical exhaustion. Sa tingin niyo, meron bang kinalaman ng trabaho sa o personal na relasyon sa Actually, pas kung siguro mag-survey tayo, siguro number one mostly is work. Kasi sa mga age, parang tanda ko yun. Parang sa mga age natin mostly, lalo na here, if you're going to ask everyone, siguro sasabihin nila like, burnout, work burnout sa mga tulad natin. kasi karamihan ng oras natin, sir, na Andito. nasa loob ng workplace. Kaya, minsan madalas kahit nasa loob na tayo ng ating mga tahanan, ang kwento pa rin natin sa ating mga asawa, ako lang pala. Sana all. Ay, yung mga problema o mga, alam mo yun, nangyayari sa atin. Yeah, tsaka kasi hindi natin napapansin na parang hindi natin napapquantify na at the end of the day, 24 hours natin, mas malaking nasa work. Totoo. Mas madami. Kaya hindi natin maalis sa pag-iwas sa sinabing burnout. Madalas connected siya sa kung anong ginagawa natin araw-araw. At may gusto lang akong tanongin sa inyo, personally pwede niyo bang ikwento yung pinakamabigat? Bigla na tayo tatanong. Pinakamabigat na sandali ng burnout ninyo sa inyong personal na experience. Dami. Yung isa lang, baka magalit si boss. Wait lang kung minimize mo. Siguro, sige sa ano na. Kasi naman talaga, nag-burn out ako sa, siguro sa work, or mostly sa work. Kasi, let's be honest, sometimes, kaya nagtatrabaho na lang tayo, and then sasahod, and then magbayad ng bills. For, that's an example for me as wala pang pamilya. So, yun yung burnout ko na everyday, gising na umaga, then same routine and all.
Tapos, napapansin ko na lang noong una, hindi ko pa alam yung meaning ng burnout eh. And then, Pero nararanasan mo. nararanasan ko na. Day by day. Ganun. Tapos, parang it came to a point na in-accept ko yung burnout. In-accept ko siya na part na siya ng life ko. So, I have to deal with it. Kasi, basta in-accept ko siya. In-accept ko yung burnout. And, siguro yung mga signs and symptoms ko. Signs and symptoms ng burnout sa akin is siguro yung nawawalan ako ng motivation. Yeah. Gawin yung isang bagay. Yeah. Exhausted ako kahit natulog naman ako nakapag-rest ka. ng 8 hours or 10 hours. ganun. Wow, sana ako. Oh, 10 hours. Joke lang yun. Wala na yung iba, di ba? 10 hours. Oversleep. Late pala. Mas madami pa lang oras na tulog kaysa sa trabaho. Wala yung ba? Ikaw naman, Sir Da. I think yung nature kasi ng work natin, part of it yung burnout na you're meeting or you're talking to different walks of people, different character. Siyempre, yun yung burnout na parang siyempre, kung ikaw yung sarili mo lang yung iisipin mo, very lang, parang okay, kain ka lang, coffee, then goods na. Pero if you're working, daming aspect na you have to think of. That's why medyo nakaka-burn out din in a way. Kasi magkakaiba ng character, magkakaiba ng walks of life. Yung mga nakakasalamuha ka natin, especially may mga sarili silang pasalin at bigatin na hindi natin pwedeng hindi maramdaman dahil sa mukha, sa tono, sa pagkikipag-usap, their vibes, di ba? Minsan na knowledge na lang. Yes. Pero gusto ko lang i-highlight ito before we dive deeper. Paano ba natin ma-differentiate ang pagod lang sa burnout? I think for me, yung mapagpagod lang, yung parang kumain ka lang, uminom ka lang ng kafe ulit, Natulog ka lang ng 10 matulog ka hours. lang ng 10 hours, pero hindi ko na nabibig yun. Tapos kinabukasan okay na. Yeah. Pero kapag yung burnout for me, parang kahit na 24 hours lang tulog, bondat ka pag-uwi. Nakaka-relate ako sa word na sinabi nyo na yung mga gusto nyo gawin dati, parang hindi na tayo. Wala na tayong gana. Kumbaga, motivation. Kahit na ito pa yung gusto natin gawin before ay work out na nga tayo. Wala na tayo, kumbaga, gasolina na gawin yung mga dapat natin. Fuel. Yes. Anyways, meron akong tatanungin at sabihin niyo kung merong epekto ito or triggers o nag-cause ng burnout. Yes or no lang ba yun? Yes or no at sabihin niyo kung paano. Modified true or false pala. Sige. Ano ang epekto ng softness sa burnout natin? Good or bad or Any? Yes. Anong opinion niyo doon? siguro sa good side, syempre, example, pagka pagod ka from work, scroll ka sa TikTok lang, and then, pag nakikita mo dun yung something funny lang na makapag-comfort sa'yo a little while, syempre pagod ka eh. So, makakanood ka ng videos or makakonect ka lang dun sa pinapanood mo eh. Satisfying na siya sa'yo na, okay na ako. Kahit konti. Tapos siguro yung bad sides, as ako na super user social media, siguro yung bad side for me ng social media sa burnout is sometimes it creates insecurities. Sometimes it creates insecurities, what ifs na buti pa to, okay yung mga post niya or okay yung nangyayari sa kanya and all. Tapos ako yung pagod na nga ako, hindi na nga ako, and all. Tapos, May comparison may comparison nangyayari. And somehow parang pinapakita yung limitation as a professional, as a person. Kasi minsan nga, di ba nga sabihin, hindi natin nakikita ko sa software is authentic. Yes, totoo. Okay, so that's why
parang if you're going to compare yourself dun sa nakikita mo, parang ang layo. Parang sa kanila, puro pa swipe. So, nag-swipe ka na, problema mo na ulit kung paano ka magbayad. So, yun. Actually, nasabi ko na rin to ata before kasi madami akong kakilala na iba yung kanilang imahe sa social media. Tapos pag alam mo sila in person, alam mo lahat ng struggles at lahat ng cover-ups nila pagdating sa social media. So pwede nilang i-post yung kanilang pics. Pwede rin nilang dayain kung ano talagang nangyayari. Kaya it is not wise na i-compare natin yung lagay at sitwasyon natin kung sa nakikita natin pinopost ng ating mga kaibigan. So, I believe ang social media ay, in a sense, amoral. Hindi dapat tayo maapektuhan. Pero dahil dun sa compare tayo, ano yung word na ginamit mo kanina, Ma'am Nix? Na insecurities. Na-insecure tayo. Kaya doon nagkakaroon ng negative effects sa atin yung paggamit ng social media. But anyways, napaka-importante na matuto at maging responsible tayo ng social media para hindi tayo ma-burn out. Okay. Punta ko sa next question sa inyo, Ma'am Nix. Total na sabi mo kanina about nagigising, nabupuyat, natutulog, at same routine araw-araw. Gaano kalaki ang epekto o pressure ng pera o career sa burnout mo? Smooth. Biglang ganun. Gano'ng kalaki yun? Gaano kalaki ang epekto ng pressure ng pera o career sa madalas? Yeah, kasi kapag ina-entertain mo na yung burnout, at times hindi ka nagiging logical. In a way na ang nagiging paddle mo na lang to everyday is yung pressure. Pressure sa sarili mo, pressure ng family. So, yun. That's pressure na nakikita mo sa mga batchmates and friends mo na you wanted na parang you attain as well kung ano yung nakikita sa kanila. So, for me, malaking impact talaga. Yan, yung epekto ng pera o career sa burnout natin. Yes, lalo na... Ganito na lang mabaguhin ko yung tanong. Pag yung sahod mo ba ngayon at times 10 ang marireceive mo, sa tingin mo, just be honest. Let's be honest. Kasi, ano yun, I think, we're all experiencing yung sinasabi nilang poverty. Poverty not just sa, sa money. Poverty like sa lahat. Spiritually and all. So, alam mo yun, yung minsan kapag sobrang pagod ka na sa work, ang una talaga kung sumasagi sa isip mo, kung madami na akong pera, di ba? Madami na akong pera, pwede ko, kung pinanganak lang akong may generational wealth. Wow! Parang ganun bagay. So, minsan napapaisip ka na, I wish na ba talagang manahay na lang yung pera ko para mabili ko din yung gusto ko, yung gusto ng pamilya ko. And yung, di ba, kasi parang you want something that is, yung may success tayo sa buhay. And one way, minsan na naiisip, is magkaroon ako ng right budget. Magkaroon ako ng ganitong budget para lang makuha ko dito. And at some point, mais din yung survival mode. Yeah. Question, with that younger generation, ano yung right budget? No? Right budget. Saan yun? Budget, yeah, you wanted more. So, siguro hindi lang siya right budget, more budget. More budget. So, yung right budget siguro, yun yung meron enough resources mo, something that you can buy for yourself or buy for your family, sa mga needs nila, mamit yung needs mo and needs nila. Mas extra. Yeah, extra. So sa tingin niyo pag meron yung mababawas-bawasan yung mga burnouts o nararanasan natin? I think hindi ka pupunta dun sa threshold mo. Kasi minsan, though it's normal na ma-feel mo yung burnout, pero kapag pagdating pagtingin mo ng yung wallet mo anemic. Nagdadayariya pala yung Nagdadayariya pala, tapos anemic na siya.
mababa na yung potassium level niya. So, nag-a-add siya na parang you wanted more or you wanted to move out of that institution to find for a better opportunity. So it's a big impact. So sa tingin niyo, Impactful. sa tingin niyo yung relasyon ng pera at kaligayahan ay may connection? For me, I think Go. it's yung intention mo, bakit gusto mo magkapera. I think yun yung connection sa within, sa happiness. Like, ano ba? Purpose. Well, for example, siguro, you wanted to have this greater position. So, kaya ka lilipat doon kasi yung intention mo is gusto mo ng mas malaking sahod. So, that's your intention. Mas malaki yung sahod ko. That's why I wanna go there. Gusto ko, para mas masaya ako. Kasi mas malaki yung sahod ko, mas madami akong mabibili para sa sarili ko. Or, hindi na mabibili, pero mas mapoproduct. Rinig niyo na ba yung salitang tumaas yung way of living, yung standard of living, nung tumaas yung kanilang income? Yes. Anong masasay niyo doon? So, ito yung natural tendency ng mga tao na pro-promote. Tumataas rin yung kanilang way of living. At kaya hindi nila nararanasan yung ginhawang meron sana sila compared dun sa kung nasaan sila before. Dahil yung budget nila ay nagbago. So, sin pressure nung meron, nung wala pa sila, ay same na nararanasan nila ngayon dahil tinaas rin lang nila yung kanilang mga bills nung tumaas yung kanilang income. Ako, I believe that yung position medyo directly proportional kasi somehow kasi you have to level yung position mo and the way you dress up and the way, syempre, I've learned that from one seminar that I went to na parang sabi na you always have to dress yourself one step ahead of the stuff. It's not for them, it's not for you na parang to brag your position, but you have the responsibility na lang. So, medyo somehow directly proportional din. Kapag nagtumaas yung position mo, dress up appropriately in the position. Ako wala akong problema sa pag-dress up. Mag-brag. May problema ako sa kung paano gamitin ang pera. Kung ang preference mo lang dati, parang pen shop. Tapos biglang yun yung Pero alam niyo, madami na experiment ang ginawa niyan, nagbenta sila ng mga hindi naman talaga ganun ka-original, mga normal lang na mga damit. At pinalabas lang nila ng branded siya. Alam mo, pumunta-punta yung madaming tao. So, binibili talaga nila, hindi yung quality, kundi yung pangalan at status na kasama. So, ito yung kasama sa sistema na kumakain ng kaligayahan natin. Gusto ko, naalala ko yung word about money, it is overrated. Gusto natin ng madami pang pera kung medyo kulang tayo, pero pag yung career mo noon na 20, 30, 50,000 ang nakamit mo na gusto mo na naman ng 6 digits. Siguro pag nasa 6 digits ka na, gusto mo na maging congressman. So, gusto mo na magpalit. Anyways, gusto ko sa past experience ninyo bilang isang medyo matagal na nagtatrabaho dito sa hospital, anong relasyon ng pera at kaligayahan? Personally, depende sa aming perspective. Minsan hindi naman, it's not all about money. For the general person. Minsan mabigyan ko lang yung tao ng food, or genuine happiness mo. Yeah. May fulfilled na. Yes. Na hindi naman nabibili talaga ng literal na. Doon maging honest tayo. Yung pera ay nabibigyan tayo ng comfort, ng time, and everything. Pero, ang pangit sabihin na yung pera magbibigay sa atin ng kaligayahan. Hindi yung pera mismo kung paano natin gamitin. At nasabi ko na ulit ko, bawat lifestyle ay may katumbas na budget. So kung nasaan yung sahod mo ngayon, pwede mo naman i-budget. So it's about budgeting and financial literacy kung paano mo naalala ko yung sinabi ni Jesus, nagbigay siya ng iba't ibang talents. Yung iba in-invest niya.
Tapos yung isa pinagalitan niya, bakit hindi nanin niya sa lupa? Bakit hindi nag-grow yung binigay ni Lord? Siguro isa sa mga hindi nakikita ng tao na assignments nila dito is kung ano man yung sahod na meron sila, ang trabaho nila ay palaguin yun. Hindi basta gastusin tama, lalo na sa mga walang kapula. Yan, stewardship. Kaya medyo i-unfollow natin yung friend natin ang daming pinapost na nakakatip bumili. yung nagpo-post. Eh, yung nagbebenta. Yung mga sale. Oo, yung feeds. Temptation ba? And isa sa mga pinaka-importanteng tanong na gusto kong talingin sa atin ngayong oras na ito, may kinalaman ba ang burnout sa paglayo natin sa ating creative purpose? Yeah, I think. Kasi most of the time, if you're burnt out, you wanted na parang you move out of that situation. Rather than thinking and ma-recalibrate mo, this is my purpose. Minsan kapag burnt out ka na, you just wanted to move out. Yeah, di ba? Yung and to rush things. Yes. Kasi parang dito ay parang sobrang lugmok na naman yun. So ano mo pwedeng gawin until magkakaroon ka lang ng alam mo yun, yung parang yung pangsamantalang solusyon. Parang human nature kasi. Kung pag napasok ka, you move out of that, kung saan ka yung source ng pasok. So may parang ganun lang din yung mga tao. So, dahil sa paglayo natin dito sa ating purpose, pag mag-burn out tayo, kumbaga, nabanggit na ba natin yung word na rat race? Na parang paulit-ulit lang yung nangyayari. Cycle. Oo, na kumbaga, ito tinanong na ito ng maraming tao sa akin. Parang sinatanong daw nila kay Lord, pinanganak ba ako para mag-aral lang, magtrabaho, tapos ngayon nag-struggle maghanap ng trabaho ngayong At nag-bite ng bills after. tapos magbabahid lang ng bills. At madami nagreklamo ng mga kabataan, especially pag estudyante kasi kulang daw yung sahod nila. Pero nung nagkatrabaho na sila, mas mayaman daw sila ng estudyante. May kakilala ko yung graduate yata ng St. Louis, Baguio. Sino yun? Ay, Baguio. Baguio. Yung head yata ng pharmacy. Ay! Ay, walang problema. Ako! Dapat gayahin. But anyways, mag-end tayo sa word na pacing and rest. Anong connect ng pacing mo sa buhay at pagpapahinga sa pag-deal natin sa burnout na nakakasan? Ako yung pacing is, I think, it's individualistic. Kagaya ko, ang pacing ko, 20 kph per week. Ay, Mabilis yung pacing. kapag na-feel mo na medyo pagod ka na, you have to rest. Kasi at the end of the day, kapag yung pace ka lang kasi you wanted to attain something immediately, magbubumerang din sa'yo, pagod mo, tapos biglang maiisip mo, wala na yung mga tao sa paligid mo. Mga tipong gano'n. Yung mga nakasanayan mong gawin, yung mga hobbies mo, yung purpose mo na wala. So, I think it's just fair enough as well na to do your own pace and to rest. Hindi ka na magiging less. Hindi compete. Yes, hindi ka na magiging less as a person kapag medyo nag-rest ka for 3 years. Nabi sabbatical leave. Please. Yung parang ako, personally, pag even before when nasa floor pa lang ako, if it felt like na parang too much na, nag-leave ako. Kahit 3 days lang. Kasi responsibility mo sa sarili. Kasi ayaw mo naman na end of the day, wala ka nang maibigay. Kasi nga, pagod ka. And ang hirap din parang you'll end up from one place to another. Hanggang maka-Jupiter ka na, wala nang pagod ka pa. Sabihin mo, Sir Dan, hindi masama mag-rest. Yes, hindi na. At kailangan siya. Most probably. Mas kailangan siya para mas maging efficient yung ating trabaho. At syempre, And in resting, you're reflecting. Yes. Hindi na parang yun yung time ng recharge na para mabalikan natin kung bakit pa tayo naging nurse, nagsisisi tayo kung bakit tayo naging nurse. Video yata. So balikan natin yung calling, bakit natin ginagawa yung ating trabaho, yung why na lagi kong sinasabi. Balik tayo sa purpose natin. Why I think as Tama Routers, I think it was really instilled sa atin na
yung purpose mo, that the profession, the nursing profession is really a calling, regardless of the walks of life na you're different walks of life na you're gonna be with the patients, with the significant others. At the end of the day, dapat iniisip mo na you are the patient's advocate. And kahit naman sigawan ka ng mga bantay, pasyente, at the end of the day, yun pa rin yung advocacy mo na. Kahit na sinusubok ka ng mga pamayarin sa Ma'am, next, how about you? Sa purpose. Siguro, maybe, for you to stay sa purpose mo while having that burnout, I think you should always stick kung nasa season. Parang kailangan mong mag-hold on kung anong season mo ngayon. Kasi I think kaya tayo may seasons, iba't ibang seasons sa buhay. For us to know kung saan, kung paano tayo mag-stand. So, for me, para kahit may burnout on or what, for us na maiwasan natin yung comparisons, yung rant sa buhay, na ganito, ganyan. Kasi sa pag nag-burnout din. Siguro is, you just need to trust your season. Kailangan huwag mo madali lahat. I think, naniniwala ako sa word na slow is fast. Yeah. So, just, mahirap siyang sabihin na i-enjoy mo lang yung process and all. Kasi, maging, reality check tayo na habang tumatagal, humihirap talaga ang buhay. Maraming struggles and all. But, we have to accept yung humbling season ba. Kumbaga, kailangan every season may humbling season tayo na hindi may mga capacities tayo, may mga limitations. So, for us, just know your season. Kung ang season mo ngayon magtrabaho. Kung ang season mo ngayon matulog. I mean, kung ang season natin ngayon ay mag-double time or ganito, that's part of it. Kasi, di ba, sabi nga nila, there's no breakthrough if there's no breaking. Yes. Alam ko sa mga Ecclesiastes, there's a time for everything. Kahit pala yung kalungkutan ng time, hindi lagi puro kasiyahan lang. Yeah. So, kung marunong natin i-appreciate o alamin kung nasa season tayo, mas ma-maximize natin yung bawat oras na pinagkakalob sa atin. Ay, naalala ko sa first year natin ni Ma'am Nix, yung about humbling moments. Sabi sa Bible, kung sino daw yung mapagmataas, medyo mas malalim sa Tagalog, pero parang English na lang natin, God resists the proud, but give praise to the humble. Kung sino mapagmataas ay ginababa, pero yung mga mapagpakumbaba ay itinataas ng ating Panginoon. So as we end, kung kausap ninyo ang inyong mas batang sarili, tapos sila mas batang sarili, tapos sila ay yung version mo ngayon kasi parang siya ay magsusurrender na ng burnout. Paano mo siya i-encourage na gawin kung ano ang tama? Fortunately, I've been grounded with good values by my parents, and I think Sana all. And parang if may mga challenges na hindi ako gano'n. Ayokong humihingi ng challenge, Lord. Pero with those values, yun yung parang peg mo para hindi ka mapakay ng foundation. Yes. So regardless, may lahat tayo may mga pinagdaan. Mga challenges, struggles, and See, for instance, nakita mo yung batang ikaw, tapos talagang nagaan na siya, umiiyak na gusto niya nang mag-surrender, mag-leave, mag-resign. Paano mo siya encourage? I do this social pass. Iyak mo yan, bukas tama na yung local level. It's part of
adaptation. Mm-mm. So kapag medyo faulty kasi minsan yung adaptation natin, tsaka doon tayo nalulugmok or hindi natin stagnant tayo sa situation. And for me, I think you have to acknowledge first kung ano talaga yung situation and ibangga mo kung ano talaga yung purpose. And ma-outweigh naman lagi yung obstruction ay yung mga problems kung alam mo kung ano yung mantra mo talaga at kung ano talaga yung purpose. Yes, yes. So kumbaga sa mga taong nakaka-feel ng burnout ngayon, isa sa pinakakailangan nilang malaman is lilipas din yung season. Yes. Kaya nila yun. Kung reduce the ability na, ngayon uulan na. You have to be patient Yeah. and fervently pray that all things happen for a reason and all things will end up successful. Kasi pati naman si Lord diba? Dumaan na naman sa Yeah. Si Lord na nag-rest nung nag-pray pa. Ma'am Nix, Bata. ako na rin kausap mo ngayon. parang ang tanda. Ano mo siya? Tulog ka lang. Bata ka pa. Ano nang buksa rin. Siguro, right. Ano, Ano ba yung acknowledge siya pinag-direct? Pains mo, worry mo. Oo. siguro, sobrang, ano nito sasabihin ko, sobrang, True to life? I mean, sobrang common. Like, everyone knows about it. Siguro sasabihin ko, it's okay. It's okay na. It's okay. Also, it's okay not to be okay. Yun siguro yung may papayo ko sa Younger. Yeah. So, siguro yung advice ko sa kanya, it's okay not to be okay. Na, I think, sabi nga ni Sir Da, it happens for a reason. Hindi natin makokontrol yung pwedeng mangyari, ano yung makakasakit sa'yo, ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Siguro yung one thing lang na i-remind ko din sa younger self ko is you need to be parang know kung sino dapat yung present sa buhay. And I think nung mga panahon na yung dark days sa buhay ko and all, nung time na parang pag-give up ako and all, siguro sobrang nag-remind lang sa akin yung lagi pa din na nag-hold sa akin is yung faith kay Lord. Sobrang, sobrang generic pag sinabi mong faith kay Lord. Kasi, nagdasal naman ako, nag-church naman ako, ganito, ganyan. Quiet. Quiet time ako, nag-devotion ako, pa-attend ako sa devotion sa work. I pray. Parang ako. So, I think siguro yung pinaka-importante pa rin is nandun sa story natin si Lord. Nandun si Lord sa season natin. So, yun yung may remind ko. It's okay not to be okay. Yun na. Gusto ko yung thought na papagsak lahat dun sa faith natin. Ayaw ko lang magtanong sana ng isang tanong pa, pero Kasi mo pa yun. gusto ko magtanong ng last question. Isa ito sa parang mahirap na sagutin, especially ng mga taong may relasyon sa Diyos. Kasi for instance, pag-ilan sa atin. So, parang, category ko na lang medyo personal. Dahil mental health yung ating pinag-usapan na itong burnout. Personally, sino sa inyong nakaranas na ng or suicidal thoughts and tendencies? May ganun ba kayo? Ikaw, Sir Da, honestly. Actually, yes, na-starting. Pero, Mamaya muna kayo, pero Ma'am Nix. Yes, nag-13. Ang pangit kasi minsan, madalas, tayo mga merong faith, ang tingin nila, hayop tayo. Hindi tayo tao. yes. Na parang, di ba pag tao, bumabagsak, may panghihina, ang halaga pa bangon.
Pero as if parang walang kahinaan yung mga taong may faith. So, pwede bang magsabi kayo about that? Anong ginagawa niyo? Paano niyo dinidil yung mga ganitong matitinding problems psychological? Ano ba yung greatest difference? Ako, trust the process. Na-entertain mo yung suicidal thoughts, paano mo nilabanan? Naisip ko na parang pangit ko pag namatay akong ganun. Hindi kaya ng nudit. Parang babagsak yung bahay namin pag nag-video ko. Okay na ba? Siyempre, madaming mga kabataan nakakarinig. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi napipigilan yung plano nilang gawin yung mga ganyan ay dahil ayaw na lang i-open kasi feeling nila baka mahusgahan ako, baka ako lang nakakaranas nito. So para makita nila na kahit may mga pananampalataya na tayo, may mga Nasa-shake it. yes, nasa-shake it pa rin ang faith. I-acknowledge. Ako ina-acknowledge ko kasi diba, may mga season naman talaga na sobrang lugmok ka nga talaga na medyo hirap ka rin na to be a rational being. And ako, hindi naman siguro not bilas as a person if you're going to acknowledge and I think of those limitations and weaknesses. And ang mahalaga naman kung how are you going to arise with those ashes. Yes. Ako naniniwala na hindi lahat ng tumatakbo at pumapasok sa isip mo ay galing sa'yo mismo. So it's kaya nga ang pinakuwento natin salita ng Diyos. Kasi pag once na may input yung kaaway ng mga gawin mo to, gawin mo yan, and everything, doon mo lalabanan ng salita ng Diyos na naitalin sa puso. And I wanted na i-insert yung pagay yung sinabi ni Woody. Na sabi niya na parang don't entertain the demons. Sinabi niya ba yan? Sa letter niya, minimorize ko yun. Di ba na sa letter niya, don't entertain the demons sa head ko. Kasi talagang i-provoke mo. Ang tumatak naman sa akin na sinabi ni Sir Woody is when it comes to suicidal things, pilitin daw yung tao dahil mahirap daw itong i-open. Kaya kapag introvert ka. At syempre wala ka masyadong accountability circle na pwede mong pag-openan. So very important na meron kang mapag-openan. Kilala ka, tatanggapin ka, na maging ikaw lang, open yung vulnerability mo. How about you, Ma'am Nix? Paano mo dinili yung mga ganong suicidal tendencies? Siguro yung unang sa akin, sobrang importante na nakapag-save sa akin is yung relationship mo sa family. Once sa buhay ko parang it's happened talaga yun. Sobrang dilim na. Yung wala ka, kahit anong dasal mo. May moments na gano'n, kahit anong dasal mo, it doesn't ease anything. Kasi, tapos, na-overwhelm ka sa lahat. Masaya ka naman, iyak, ito. Tapos, yung three things na naalala ko na pag-save sa akin that day, yung unang sumagi sa isip ko yung pamilya ko. Kasi, if you have this, ngayon, generation kasi ngayon, di ba, minsan malayo talaga sa pamilya. We choose na mas lumabas pa lalo, ganito, baka mas okay, is dito yung part na to kasi lalabas na lang ako, mag-travel na lang ako eh. Pero, yung love, it happens inside the family. It starts inside the family. Yes. So, those moments na sobrang lugmok na lugmok ka sa buhay, yung only person who knows you well, besides God, yung family natin. Yes, even if you're not going to tell anything. Yeah, even if, alam na nila. makapansin nila yun eh. Okay. Parang kapag, bakit si Nicole hindi siya lumalabas ng kwarto niya? Bakit hindi siya masyado? Yes, nagkulong. Bakit hindi siya masyado sa story? Kasi ganun sila sa atin eh. Parang, anak, bakit? Anong problema? Or yung ate ko sasabi niya, ganito ba't di ka nagme-message, di ka nag-connect. So I think yun yung una. Yung family. Lalo na kung meron talaga kayong strong pag Yes. yung siblings mo na would really tap you in na, hey, nandito kami, you can tell anything you want, kahit anong mangyari. Yes. Actually, gusto ko sumingit, Ma'am Nix.
Kasi isa sa mga napagkakakitaan at napangaranasan ko unconditional love is from your family. Ano man ang nagawa mo, sino ka man, walang option na itatakuin mo. Mahal ka nila, ano man ang nagawa mo. Unconditional yung pag-ibig nila sa'yo. Ano man ang pwede mo magawa, mahal ka. May gusto pa kayong sabihin before we end? Siguro pura burnout. Turn up the burnout. Siguro, ang masasabi ko lang, if ever you're experiencing right now yung burnout, if ever parang feel mo walang escape from there, remember, there's always a door that you can open and you have to open. Sa family mo, sa friends mo, and also, you have to ano yun, parang tanggapin mo na you're struggling with it. It's part of the game. It's part of it. Sa akin siguro, number one, acknowledge and prioritize rest. Wow. Yes, kasi ang rest is a reflection. So yun naman lagi. Kasi sayang naman kapag nandun ka sa na-burnout tapos wala ka malang nakukuha good na Walang side. lesson. So, medyo na natin, OA na natin maging writer ng our own story. So you have to prioritize rest and reflect bakit. Para, I think you can always be better version of yourself if you are reflected better. And makilala mo lalo yung sarili. So rest. Ako mag-end ako dun sa sinabi ni Ma'am Nix tumatak sa akin. Sabi mo, Ma'am Nix is go is fast. Isa sa mga natutunan ko nung nag-start ako mag-grad. Pag once na binibilisan mo, hindi malayo yung mararating mo. May kailang. Pero pag nag-grad ka at your own pace, malayo ang mararating mo compared sa mga tao nagmamadali. So gusto ko lang iwan sa ating mga tagapakinig. Sana! Ay takbuhin lang ang sarili nilang pacing. Hindi kailangan magmadali. Hindi kailangan i-compare sa iba. I-enjoy lang ang season. Mapupuntahan rin natin yung dapat natin mapuntahan kung tayo ay tatakbo sa sarili natin. Tsaka yung tamang ba? Kung saan napatakbo. Yes. Dapat piliin natin yung environment. Pagiging tanggap yun, malalim na. The next pag-usapan natin. Anyways, we wrap it up. Rest, pacing, environment, and everything. Thank you, Ma'am Nix and Sir Gra. Yes, And thank you pag-pray so natin much. hopefully next time makapag-usap at tarimit ng mas better setup at nang nakaprepare naman yung ating mga katanungan na maayos. Ay, kala ko merong kape. Merong kape sa susunod. Ma'am Nix, pwede mong pag-pray mo? Yeah, sure. Lord, maraming salamat po sa araw na to, sa time na to, Lord, na hindi lang basta siesta, pero isa itong week para maramdaman talaga yung presensya nyo at makinig sa mga bawat story ng meron kami, Lord. Lord, thank you, Lord, sa mga blinis mong mga bagay-bagay sa amin. Lord, sobrang dami mula sa mga gusto namin i-share, gusto namin i-kwento dito, Lord. Sobrang binigay mo lang ngayong araw na to, Lord. Lord, thank you, Lord God. Thank you for your presence today. Thank you, Lord, dahil binigyan mo kami ng mga stories, Lord God, na makakapag-inspire ng tao and makakapag-touch sa mga puso ng bawat isa sa amin. Lord, thank you din sa bawat season na binibigay mo sa amin sa mga buhay-buhay namin. Thank you po dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Yung mercy niyo is very new every morning, Lord, na bawat araw nire-remind mo kami na worth it kami sa araw na to, mabuhay pa at really to just serve you and work with our hands, Lord God. Thank you, Lord, dahil binas niyo po kami ng mga ganun bagay. Lord, thank you din, Lord, sa mga seasons na nahihirapan kami, sa mga seasons na burnout kami. Thank you, Lord, kasi alam namin, Lord, na hindi lang kami na-create as display in this life, Lord God, but you created us as your soldiers, strong soldiers, Lord, faithful soldiers, Lord God, na-create mo, Lord God. Lord, thank you sa lahat. Thank you sa grace, thank you sa faith, thank you sa lahat ng blessings, Lord, na dinas mo sa amin, Lord God.
Mula sa maliliit na bagay hanggang sa pinakamalaki, Lord. We know, Lord, na yung pinaka-greatest blessing sa pinakamalaking meron kami ikaw, Lord. That's why we call on to you sa bawat season, Lord, na napakahirap, sa bawat season, Lord, na hindi namin alam kung paano, hindi rin namin alam bakit, pero we know, Lord God, you are the real answer sa lahat. Lord. That's why we hold on to you, Lord, lahat-lahat. We pray everything, Lord God, sa iyo, sa lahat-lahat, Lord. We know your name is higher than the names. We honor you, we glorify you. Amen. Amen. Salamat po sa So, ilan ba oras. viewers natin? Isa? Nakanay. Oh, Shout out. okay. Bye. Bye. Sa huli nating pakikinig. Paalam. Shout out po. Shout out. Shout out po, kape. Shout out. Shout out kay Ma'am Chris. May, may